Sa nalalapit na pelikulang My Love Will Make You Disappear, ibinahagi ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang karanasan sa mga maseselang eksena, kabilang na ang kanilang kissing scene. Ayon kay Paolo, medyo mature ang atake ng kanilang mga karakter, kaya't may mga intimate scenes na dapat abangan ng mga manonood. Nang tanungin tungkol sa kanilang pagiging komportable sa mga ganitong eksena, inamin ni Paolo na hindi ito kailanman naging komportable, lalo na't maraming tao sa set. Biniro naman ni Kim na mas mabuting gawin ito ng isang take lamang upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkuha. Dagdag pa ni Paolo, minsan ay nagbibiro siya kay Kim na mag-rehearse muna bago ang aktwal na halikan. Kasama rin sa pelikula sina Martin Escudero, Mix Almendras, Karina Bautista, Lovely Abela, Benj Manalo at Wilma Doesn't sa direksyon ni Chad Vidanes. Ang My Love Will Make You Disappear ay nakatakdang ipalabas sa mga sinehan simula Mars 26, Dwayne. Bukod sa mga naunang detalye, inilabas na ng Star Cinema ang opisyal na poster ng My Love Will Make You Disappear noong Pebrero 12, 2025 na nagpapakita kina Kim Chiu at Paolo Avellino kasama ang kanilang mga co-stars na sina Lovely Abela, Benj Manalo, Martin Escudero at Karina Bautista. Ang pelikula ay isang romantic comedy na sumusunod sa kwento ni Sari, isang babaeng naniniwalang siya ay isinumpa, at ni Jolo, isang landlord na nahaharap sa mga hamon ng pagpapaalis sa kanyang komunidad. Habang nagtutulungan sila upang maiwasan ang displacement ng komunidad, lumalalim ang kanilang relasyon. Ngunit ang takot ni Sari sa kanyang sumpa ay nagiging hadlang sa kanilang pag-ibig. Ang pelikula ay sa direksyon ni Chad Vidanes na dati nang nakatrabaho ni Kim at Paolo sa Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang My Love Will Make You Disappear ay nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa buong mundo simula Marso 26, 2025. Mukhang exciting at nakakakilig ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, lalo na't first time magsasama sa isang movie sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Base sa kanilang kwento tungkol sa kissing scene, kitang-kita ang kanilang professionalism pero may halong kilig at biro na nagpapakita ng kanilang magandang chemistry on screen. Bukod sa romantic comedy aspect, mukhang may lalim din ang kwento, lalo na kung may elementong sumpa na maaring maging hadlang sa kanilang love story. Magandang makita rin kung paano nila bibigyang buhay ang kanilang mga karakter, lalo na si Paolo, na kilala sa intense na acting, at si Kim, na may natural na charm sa rom-com. Sa kabuuan, mukhang isa itong pelikulang worth abangan, lalo na para sa mga fans ng Kim Pao Tandem at sa mga mahilig sa romance films na may kakaibang twist. Mukhang magiging exciting din ang visuals at storytelling under the direction of Chad Vidanes. Ano sa tingin mo, papanoorin mo ba ito? Paolo, inaming memorable ang halikan kay Kim. Okay. Eto na, panoorin na ba natin? Saglit lang para Okay. makapag-react tayo. Na-download mo ba lahat, Eme? Yung mga sinend ko. Ay, walang audio dito sa amin. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pala Tayo. sa March 26. Gano'n ang sagot. Pipikit mo kayo magsi-CR sa sinihan, tuloy-tuloy lang ang panonood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think Yan yung that's ano it, mo. no? Hindi pa. Yan yung yung question lang dyan, kung yung memorable na halikan. But anyways, sabi ni Paolo kasi sa March 26 pa. Mapapanood. Ang memorable na halikan. Doon mapapanood na nga Oo, natin. meaning yun talaga para ang tanong yata sa kanila kung ano yung mga memorable na kisses. Eto Ayun. na. So, itodo na natin no, para pag-usapan natin ang isang bagsakan na lang. Kim Pao Lantara na ang kilig. Eto na. Ay, 202 minutes. Oo. 2 minutes and 11 seconds. Tapos Kim, super iyak sa posters reveal. Oo, Todo kasi nakakaiyak naman talaga. O paano, ipalabas na natin. Pag i-diretso mo na yung dalawa. I-diretso na na. Ayan, ito, nandun ka doon. Diba? Of So, course. napanood ko lang to social media dahil hindi naman tayo invited. So, may ganap tayo ng... Ay, nga pala, belated happy birthday nga pala sa aking madam na si Madam Dolores Elenani, Suarez Elenani, at nag-birthday siya nung Wednesday kay yun nga, at nag-host ako doon. Happy birthday, Madam! I love you! Yun, anong kwento dyan doon? Okay. Alin ba? Hayaan ito. Hindi. Ito kasi, alam mo, nahirapan ako magkwento ngayon. But anyways,
Kasi, pinakita yung 11 posters, 11 Posters. dahil Iba-iba, international. Yes, ang galing. So, parang na-touch si Kim talaga. Hindi niya expected na gano'n ang gagawin ng Star Cinema. Although, of course naman, sabi ko naman sa inyo, lahat naman ng support na pwedeng gawin ng producer sa mga artista or sa pelikula, ibibigay naman. So, So, mali ako. of course. Mali ako sa sinabi kong panawagan. Actually, tama ka naman doon. Nabuhay din. Mali ang panawagan, di ba? Mali, Oo. okay. Hindi, alam mo, naiyak ako dito kay Kim. Promise, nung sinasabi ni Kim na hindi, tapos naiyak siya, para ako naging emotional din. Kasi, naramdaman ko si Kim eh. Imagine, 18 years na pala siya sa industry. Okay. Tapos, ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong kalaking pelikula na nabigyan talaga ng Ng super international, Oo, super importansya at nagkaroon ng malaking international film release. Okay. Na talaga namang ramdam na ramdam ni Kim yung yung saya na sa tagal ko na rito sa industry na ang dami dedicated ako, binigay ko ng buhay ko, hindi ba Wow. dito? Hindi Hindi, totoo naman. Oo. Nagbuwis buhay na ako diyan at marami na akong sakit na naranasan, na encounter, heartaches na encounter, pero ngayon ko lang nararamdaman yung fruit ng aking pinaghirapan, which is ako nakarelate ako diyan dahil alam naman natin si Kim nang mula pa nung nag-start siya hanggang ngayon talaga naman yung kanyang puso sa pag-aartista, sa pagiging professional, nandoon. Kaya nung sinasabi ni Kim, ay naku, parang nakarelate ako sa kanya. As in, naramdaman ko yung damdamin niya. Yung saya, pinaghalong saya, yung pinaghalong touch, yung pinaghalong naawa siya sarili niya, pero eto na pala yung kinalabasan. Pretty Ikaw ba? good. Ganun lang. May sakit kasi doon eh. Ito si Dondo, siya yun nandoon eh. Hindi. Kahapon kakwento ko na lang. Sige. Actually, sa press con, sa VideoCon, hindi naman ako part ng Q&A kasi di ba hindi naman ako nagsasubmit ng tanong. So, walang ganun. Kaya lang, hindi ko Ang alam ganda ng boses mo, Talaga. Nag-trending siya sa Sobra. sa X. Hindi ko nga alam kung bakit ako pinilit. Hindi naman pinilit, basta tinawag lang ako ni MJ. Usually, i-screen yun ng Star Cinema, yung mga tanong. Pero ako talaga, yun na, so tinanong ko lang, maganda ba pagpaos? Alam mo, modulated ka para kang si Helen Bella. Basta yun. So, tinanong ko na rin. Actually, yun nga, nagulat nga ako, nagtitrending kanina. So, mula pa kagabi hanggang kanina. But anyways, Ang tanong alam mo, mo doon napakasaya ay- nung press ko na. Ano ba? Ito, kung kailan kayo huling kinilig sa isa't isa. At ang sagot ay nung binigyan ng tinapay. Yes, yung binigyan ng Oo tinapay. nga. At saka, sabi ni Kim na ganon, hindi niya pwedeng sabihin kasi Julie siya, di Oo, ba? pero ang simple. Oo, binigyan tinapay. At saka sinabi ni Paolo naman, hindi lang naman si Kim ang binigyan niya, kundi binigyan niya rin yung lahat. At ang sagot naman ni napakasimple talaga. At sinagot naman ni Paolo every time na may pagkain si Kim at sinasama siya dun sa Oo. pagkain, Yun gulay. Yun nga nagiging tuksuan kagabi kasi parang lahat si Kim nag-adjust sa acting, nag-adjust sa baon. Talagang yung baon niya kailangan may gulay, parang ready for Paolo Abilino. Ganun pala si Paolo, di pala siya Seafoods, kumakain ng... Puro At hindi rin siya kumakain ng karne, no? Hindi. Kaya pala. Ang ganda-ganda ng skinny Paolo. Napakagwapo niya in person talaga, lalo sa malapitan. Ay, okay. 506 Oo. views na po tayo. Salamat. Ayun, tapos nakakatuwa lang kasi yung importance na binigay nila especially sa akin. And of course, damay ka rin doon. Talagang binigyan ako ng chance na magtanong kahit hindi ako hindi ako dapat magtanong. Kasi si Kim at si Paolo, nakikita na din yung mga questions Naka-line up na yan, kumbaga nakasulat. So, ready na sila. Pre-read na Tsaka sila. meron din yung monitoring, nakikita na nila. So, parang kaya na nilang sagutin yung kung ano-ano. So, medyo iba yung tanong ko, kaya medyo nag-isip silang dalawa. Pero yung nga yung maganda doon, at least, di ba? Hindi sila ready. Oo, tsaka napakatotoo, napakasimple. Walang ibang binanggit na mamahalin. Oo. Galing na ang body Tawa ng ako doon sa pagkain. mahinang klase ang atem. Parang gano'n yung kay Kim, di ba? Yung sinasabi niya yung sarili niya na mahina. Tinapay lang okay na. Oo nga, parang mahina siya, parang yun ang nagpapasaya. Siyempre naman, alam mo, si Kim kasi, nasa kanya na lahat Ako Kumbaga naman. kaya niya ng bilhin Yung mga ganitong simplihan lang, kahit na siguro simpleng
special notes na puno-puno ng pagpapasalamat, ng emotion, matutuwa na ako, iyak na yan. Pero alam mo, ang napansin ko talaga, nag 360 talaga si Paolo sa personality niya. Alam mo yan doon na kapag ka si Paolo ay nakasalang sa press con, as in super, siguro yung nonchalant niya, siguro kung iaano natin sa klima ng lamig, parang negative something. Okay. Gano'n siya, parang wala siyang kabuhay-buhay. Pero dito, sumasagot at nagpa-punchline at nagpapakilig. Oo. Nagpapakilig. Hindi ganito si Paolo. Natatangi lang kay Kim. Kay Kim lang niya ginawa itong ganito. May natatandaan ka ba? Wala, pero katulad nga nung yung sinasabi niya, kaya lang dami kasing pwedeng pag-usapan pa dun sa mga videos na nangyaring press con nun. Yung joke niya na sinasabi niya kay Kim na mag-rehearse sila ng kissing scene. Oo. O diba, parang kay Paolo, wala siyang ganun eh. Hindi ganun yung personality Hindi ganon. niya. At saka hindi At saka siya yung sakay naman ni Kim, di ba? At saka nagulat ako na marunong siya mag-punchline na at sabi niya ganon, matagal niya nang gustong makasama si Kim, makatrabaho si Kim. Kaya lang naiba yung path niya. And then sinabi niya, sa kanya lang, sa'yo lang pala ako babagsak. Ayun, parang grab! ano na to? Sabi ko, Paolo! Ano nangyari? Hindi ka dating kay ganyan. Kim pala ako No, hindi ka babagsak. dating ganyan. Pero Parang endgame na, no? Parang si Paolo, parang sinasabi niya na si Kim na ang kanyang endgame. Parang eto na yon. Kasi sabi nga ni Kim, tama na, tapusin natin press ko na to. Tapos na po ang press call, wala na pong no further question. Mga tipong Pero alam mo, ganon. ramdam na ramdam ang kilig ni Kim Chiu talaga. Kahit, lalo pag malapitan, nakikita ko talaga sa kanya na sobrang nag-aaway-aaway. Sino ba nag-aaway? Ayan. Hindi. Ano ba yan? Ba't may bet? Wala But anyways, ayun na nga, ramdam na ramdam. Kahit yung mga katabi ko, sila Bobby Cantina, sinasabi talaga, alam mo si Kim, ramdam na ramdam yung yung kilig niya talaga kay Paolo. Alam mo kung bakit? Not for anything else, pero masisense mo talaga na meron na siyang something for ay bongga. Alam mo ba kung bakit, Don? Kasi, Record-breaking. si Kim kasi na-imbibe niya na. Kumbaga, nilagay niya na sa katawan niya na si Paolo ang masasabi nating swak na swak sa kanyang everyday life. Marinig pa lang si Kim, hindi mo siya matutokso. Si Kim, hindi mo siya matutokso. Meron siya kaagad defense mechanism dyan. Pero natatangin si Paolo kapag tinutokso siya, kahit sa showtime, kahit mismo sa mga mall tour sa pinupuntahan niya, may punchline siya kaagad, parang meron siya kaagad yung biro joke na romantic, tapos isi-segue niya yung showing ng pelikula. Ibig sabihin, siya, kampante siya talaga kay Paolo. Maganda rin kasi na nagkaroon sila ng bonding at maganda rin kasi na third na nila eh. at kita mo share pala talaga sila ng dressing room. Oo naman, Diyos ko, nakita mo naman sa Diba? At isa sa Bex Battalion na parehas sila ng upuan. Oo naman, syempre. Hindi syempre yung relationship Don. level na ito. Walang Kahit si Kim, medyo sinasabi niya pa kagabi alam mo, parang wala nga pumapansin kay Kim pag sinasabi niyang wala pa siyang jowa eh. Kasi talagang, yung mindset ng tao lahat talaga, mag-jowa na sila. Yun ang tingin. Alam mo, naniniwala ako kay Kim na parang wala pa sila dun sa pinaka-ultimate na level. Nandun pa na sila sa kilig. Kasi once na pumasok na sila dun sa relasyon, baka hindi na ganito yung kilig, baka maging magseryosohan na or something. Pero ako, gustong-gusto ko yung kay Kim na nagpapakilig siya, sinasabi niya, "Ops, hanggang dito lang muna." Parang yung mga tipong ganun. Pero ramdam na ramdam mo yung kilig kay Kim at yung sakay naman si Paolo sa mga kilig. Pagpapakilig niya, alam mo itong si Paolo grabe din ang pagiging generous niya kay Kim, di ba? Hindi generous in what sense? pagbibigyan ng mga regalo, ng mga kung anik-anik, yung mga ganon. Kaya alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit super na napakasaya ni Kim sa piling ni Paolo. Oo, tsaka talaga, actually, isa ako sa maunang nakakita kasi sa Dolphy Theater, merong backstage doon, tapos makikita mo si kung saan sila lumalabas. Nakakatuwa kasi si Paolo, parang
inaano niya, feel niya yung vibe ng press ko na yun. Sa paglabas pa lang, niya, alam mo yung nagtuturo-turo sa taas, yung mga ganyang tipo. But, okay na yung video, ang dami na namimiss na ng fans yung mukha ni Ray Pumalo. Si ano na yan eh. Oo. Iba yung video. Bakit ba yun ang gusto niyo makita? Oo, yung sa MediaCon na lang. Yung sa MediaCon na lang. Oh. Anyways, ayun. At saka iba yung glow ni Paolo, no? Iba. Alam mo kasi ito si Kim, malaking bagay din yung pagiging harot nito, yung pagiging jolly nito, yung pagiging bully in a nice way na madadala ka, hindi ka ma-offend. Kasi siya talaga, biktima siya ng bully sa It's Showtime. Pero wala sa kanya. Pero joke lang naman yung bully. Alam mo, joke, si Kim Chon dapat tawaging Queen of Positive Vibes. Oo. Kung yun ang Queen title. of Good Vibes si Kim. Sa kanya talaga yon. Kasi talagang from the start ng press con, nakasmile na siya. Nakasmile. Wala. Pinakamasayang press con yata yun na witness ko rin. Wala kasing pretension yung, alam mo, kayang-kaya kasing paglaruan talaga ni Kim si Paolo. Si Paolo talaga yung parang go with the flow kay Kim. Yung ganun lang yung nangyayari. Kaya talagang, alam mo, bagay na bagay sila physically talaga. Alam nyo mga Kim pa, pausuhin nyo yung trending na yan. Si Kim, Queen of Good Vibes. Okay. Positive vibes. Kasi, Pero rom-com queen din ang tawag sa, ang dami niyang title. ang dami niyang title. Yung rom-com queen, hindi niya pwedeng maging pag-aari yan. Kasi, Kasi may mga nauna rin naman. Oo. Mag-isip na lang tayo ng pwede. Ayun, basta gusto ko, Kim, Queen of Good Vibes, Positive Vibes. Ayan. Walang kahit anong Ay, grabe, ang dami nanonood. walang kahit anong artista in this lifetime na merong ganitong alam mo yun yung parang wala, ay masaya lang eh. Pag nakikita mo tumatawa si Kim, madadala ka sa kanya. Pag nakikita mong hindi siya napipikon sa mga tukso sa kanya kay Paolo, good vibes. Okay. As in, maganda. Yun nga, yung parang pwede naman palang ganon, na hindi ka pala mapikon. Pwede naman palang tumawa ka lang at tanggapin mo lightly ang mga kung ano man ang binabato sa'yo, whether it is medyo nakaka-offend or something.